We have come to learn yung prologue of John. Kapag sinabi po prologue of John, the introduction, ang panimula. So ngayon, dahil natapos po natin last Sunday, tayo po ngayon ay hahakbang na po sa panibagong seksyon kung saan ito po ay patungkol kay John the Baptist at ang kanyang ministeryo. Now, kung natatandaan po natin sa panimula po ni John na kung tawagin the prologue or introduction, inintroduce na po ng evangelist who is the author of the gospel kung sino po itong sugo na ito. Kung itataas po natin ang basa sa talatang 6, ang sabi po ng Biblia, isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. So in the introduction of John chapter 1, the evangelist introduces to us who John the Baptist is. Siya po ay messenger na magbibigay po ng presentation and preaching patungkol po sa ilaw. Bagamat si John is not the true light, kundi si Jesus ang tunay ng liwanag, gayunpaman, he is a messenger sent from God. And because of this, makikita po natin sa ating section dito, sa talatang 19 hanggang 28, bumalik ulit si John into our focus of understanding yung ministeryo ni Juan Tagapagbautismo. He wants us to understand kung ano po yung pag-uugali nitong propetang ito, kung ano po ang misyon nitong propetang ito, kung ano po yung papel ni John the Baptist sa narrative of redemptive history. Nais po niya maipakita po sa atin. So sabi po dito in verse 19, pinapunta ng mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang mga pari at Levita upang tanungin si Juan kung sino talaga siya. Tinapat sila ni Juan. Sinabi niya, hindi ako ang Kristo. Now, there are three things na makikita po natin just in the first sentence of verse 19. May tatlong grupo na binanggit po dito. Ang mga Hudyo, ang mga pari, at mga Levita. Kapag sinabi po yung salitang pare, mga kapatid, sometimes we misunderstand the term priest in the Roman Catholic sense. Pero yung priest po ng lumang tipan ay ibang-iba sa mga pari po sa ating modernong henerasyon. Kapag sinabi pare, hindi basta-basta sino lang ang pwede maging pare, kundi kailangan may pinanggalingan ka na specific na tribo upang ikaw ay maituring pare. Matter of fact, ang mga sinuunang pare that we can at least see in the Bible is as far as the book of Genesis. Si Melchizedek ay itinuring po hari at pari. Bagamat walang binabanggit po sa kanyang pagiging uri or what type of ethnicity he has, pero sabi po ng Biblia, siya po ang hari ng Salem. Yung Salem na binabanggit po dito ay walang iba kundi ang ating modernong geography na kung tawaging Jerusalem, the place of peace. So Melchizedek, bagamat hindi po siya Levita, he was in fact a priest. Pero pagdating po natin in the book of Exodus, mapapansin po natin that mula sa mga anak ni Jacob, bahagi po dito si Levi. At mula sa binhi ni Levi, dito lumitaw sila Moises. Dito lumitaw sila Aaron. At ayon po sa Exodus chapter 28, ibinigay po ng Diyos ang kanyang utos kay Aaron at sa kanyang mga anak. That ang mga magmumula sa iyong mga binhi Aaron, sila lang ang pwedeng maging pare. Tayo, we cannot be priests on our own because kung tayo po ay mamumuhay sa lumang tipan, all of us would be disqualified. Dahil hindi po tayo nanggaling sa tribo po nila Aaron. Pero hindi lang po yan, mga kapatid. Sabi din po dito ng Biblia, hindi lang ang pari ang nabanggit, pati na rin po ang mga Levita. Now, ang mga Levita, we could say that if one wants to be a priest, most and all priests are Levites.
at least from the time of Exodus and onwards. Pero hindi lahat ng Levita ay pwedeng maging pare. Ulitin ko ho, ang lahat ng pare sa panahon ng kautusan ay kailangan manggaling sa tribo ni Aaron in the tribe of Levi. Pero hindi lahat ng Levita ay pwede po maging pare. Na bakit po natin nasabi yon? Well, dahil po ang section po na ito ay tumutukoy kay John the Baptist, ano po ulit ang pangalan ng kanyang ama? Zacharias. Sino po ba si Zacharias? Si Zacharias po ay isang pare. Pero hindi lang po siya pare, meron po siyang pinanggalingan na tribo din. Basahin po natin saglit po dito sa aklat ng Lucas Kapitulo 1. In the Gospel of Luke chapter 1, John the Baptist's father came from a priestly lineage. Luke chapter 1, beginning at verse 5. Lucas 1, talatang 5. Sabi po ng Biblia, noong si Herodes ang hari sa Judea, may isang pari na ang pangalan ay Zacharias, na kabilang sa grupo ng mga pari na tinatawag na grupo ni Abiha. Ang asawa niya ay si Elizabeth, na kabilang din sa angkan ni Aaron. Silang dalawa ay kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Maingat nilang sinusunod ang lahat ng utos at mga tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at matanda na silang pareho. Isang araw ang grupo ni Zacharias na talagang maglingkod sa templo ng Panginoon. At katulad ng nakaugalian nila bilang mga pare, nagpalabudutan sila at si Zacharias ang nabunot. Kaya siya ang pumasok sa loob ng templo para masunog ng insenso sa altar. Now, if you notice verse 5, the Bible says, in the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah who belonged to the priestly division of Abijah. Now, sino po si Abijah? In the Old Testament, we're not going to go there, pero you may write down in your notes. Kung babasahin niyo po ang buong unang Kronika, Kapitulo 24, 1 Chronicles chapter 24, yung whole chapter po na yun ay patungkol sa priestly lineage. Now, that priestly lineage ay nagmula po from the tribe of Levi, sa mga angkan ni Aaron. And dito, pinapakita po natin, o pinapakita po ni Lucas rather, that John the Baptist is a Levite. Because his father is a Levite. And his father ay nanggaling kay Abijah na nagmula po sa angkan nila Aaron. So dito, ipinapakita ho sa atin ng Biblia, hindi lahat ng mga Levita ay pwede maging pare. Dahil kung si Zacharias bilang Levita ay naging pare, ang kanyang anak na si John the Baptist ay hindi tinawag na maging pare. Kundi tinawag po si John the Baptist bilang propeta. So lahat ng pare ay kailangan manggaling sa tribo ng Levi. Pero hindi lahat ng Levita ay masasabi po natin maituturing na pare. Now why is that important? Dahil yung mga nagtanong na mga questions po na ito kay John, sino ka ba? Who are you? These were not regular people. These were priests, Levites, Pharisees. At sila po ay most likely nanggaling sa isang lugar na kung tawagin, the Sanhedrin. Now, ano po ba ang Sanhedrin? Sa panahon po ni Kristo, bago pa ho actually dumating si Kristo sa laman, meron na pong isang religious organization na nabuo even during the time of the intertestamental period and beyond that, na kung tawagin the Sanhedrin. At ang ibig sabihin po ng Sanhedrin, at least sa kontekstong ito, is the members of the 70. The members of the 70. Now, the reason why tinawag po sila the Sanhedrin or the members of the 70 ay dahil ito po daw ay nagmula sa panahon ni Moises. Di ba nung binibitbit po ni Moises ang sobrang daming bagahe ng mga Israelita, lahat ng problema binabagsak po sa kanya. Pero inaangkin po niya ang lahat ng bigatin. Kaya kinausap po siya ni Jethro, hindi tama ang iyong ginagawa, Moises. Magtalaga ka ng 70 wise men na kung tawagin po in the Bible, the 70 elders
of Israel. And from that tradition, it is said, doon po nagmula ang Sanhedrin. Ang Sanhedrin, may nilalaman po yan ng mga ilang grupo. Mga pare, mga Saduseo, at mga Pariseo. Alam mo, ang politics ay hindi nawawala, mga kapatid. Pati na rin po sa Israel, in the Sanhedrin, matindi ang politics. Dahil the ones na masasabi po natin minority, that had minority influence sa buong Israel, ay mga Pariseo. Pero the ones who had great authority in politics sa Sanhedrin ay mga Saduseo. At malamang, nung naririnig po nila yung ginagawa po ni John the Baptist, na siya po ay nagbabautismo ng mga tao, at siya po ay nangangaral patungkol po sa pagsisisi, most likely natunugan po nila yung ginagawa nitong propetang ito. Nagagalit sila sa propeta dahil sila ay tinatamaan. Pero hindi nila magalaw si John the Baptist. Kagaya po ni Herod, hindi niya magalaw si John the Baptist dahil nabubuking siya sa kanyang pangangalunya. Pero dito, dahil po sa curiosity ng Sanhedrin, nagpadala po sila ng mga pare at libita. Nang ibig sabihin, mga bigati na mga reliyosong tao ang ipinadala kay John the Baptist upang magtanong, "Are you the Christ?" At ito ang sagot ni John the Baptist, "I am not the Christ." Hindi ako ang Kristo. Now, it is interesting. Bakit po yun ang tanong ng mga pari? Kung ikaw ay isang mangangaral, tapos lalapitan ka ng mga mabibigati na mga reliyosong mga lingkod sa loob ng templo at Sanhedrin, ikaw ba ang Kristo? Maaari mo tanungin, bakit yun agad ang tinanong? Why not say, "Are you from God?" Why not say, "Who are you? Are you the people na binabanggit ni Moses in Deuteronomy?" Bakit po kailangan unang-una yung tanong po nila, "Are you the Christ?" Because in the Old Testament, bago pa mabuo ang bagong tipan, ang mga Hudyo, alam po nila yung mga ilang teksto patungkol po sa may darating na Mesiyas. At yung darating po na Mesiyas po na yan, kapag siya'y dumating, lilipulin po niya ang kaharian daw ng mundo. In other words, sasagipin po niya ang buong Israel upang hindi na po sila alapinin pa ng mga ibang bansa. So ang tanong po nila, "Are you the Christ?" ay hindi po maganda motibo ang tanong ho nila. Ang motibo po nila kung bakit na tinatanong si John, "Are you the Christ?" dahil sa kanilang puso, they don't want to be slaves by the Roman Emperor. They want to be independent. Dahil nangangaral na malakas na may kapangyarihan at pahid si John the Baptist. And they suggested baka ito na ang Kristo. Pero the question might be, bakit kailangan magpadala pa ang mga Pariseo? Bakit hindi na lang nila kausapin si John the Baptist? Dahil ito ang sagot ni John the Baptist sa kanila nung sila'y magkita. Basahin po natin ang Mateo Kapitulo 3. Bakit kailangan pa magsugo? Dahil hindi nila kayang harapin si John the Baptist. Matthew chapter 3, at basahin po natin dito sa talatang 7. Matthew chapter 3, beginning at verse 7. Sabi po dito, "Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduseo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, 'Kayong lahi ng mga ahas! Sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisi kayo sa iyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa iyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo kahit ang mga batong ito'y maggagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Tandaan ninyo, ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy." So bakit hindi makalapit ang mga Pariseo? Why couldn't the Pharisees just say, "Hey John, who are you?" Dahil nirebuke na sila ni Juan. Biro mo, kakausapin mo ang propeta instead of, "Hello" o "How are you" ang pangangamusta ni John? Hindi eh. Ang sinabi niya, "Mga ahas."
Bakit ganun po ang kanyang salita? Ganun po ang kanyang salita dahil yung ginagawa ng mga reliyosong Hudyong ito, known as the Pharisees, nililin lang po nila ang mga tao palayo sa Diyos. At bakit po sila hinalintulad po sa isang ahas? Dahil ano po ba ang ginagawa ng hayop na ahas? Matalino at mahilig mandaya. Katulad po ni Satanas. Mahilig siya mandaya. At ang ating mga puso, mahilig din mandaya, mga kapatid. Minsan pinagbibintangan natin si Satanas. Si Satanas ang nandadaya, hindi ho. Minsan, ang ating mga sariling puso kapag hindi ito iniingatan ng salita ng Diyos, kahit ang ating mga sarili, kaya natin dayain ang ating pagkatao. At paano ho natin nadadaya ang ating mga sarili? Sabi po ni Santiago, wag lang kayo maging mga tagapakinig lamang, but be doers of the word. Dahil ang taong nakikinig lang na hindi niya pinapamuhay ang kanyang napapakinggan, dinadaya lang niya ang kanyang sarili. Yan ang ugali ng mga Pariseo. They know the law. They were interpreters of the law. Now, nabanggit ko po sa inyo kanina, mga kapatid, that may dalawang malaking grupo sa loob ng Sanhedrin, the Sadducees and the Pharisees. Ang mga Sadduseo, naniniwala po sila that the Bible is the Word of God or the Old Testament is the Word of God. Kaya lang, ang problema, they do not believe in the resurrection. Hindi sila naniniwala that there is a coming event kung saan mabubuhay ang lahat ng namatay na. Yan ang nakalaban nila Kristo. Kaya nga, they were trying to tempt Jesus Christ in Matthew 22. Good teacher, is it true that there's going to be a resurrection? If so, if this woman married this man, and that she married that man, and that she married that man, at the resurrection, who's the husband that she will belong to? You would think that dahan-dahan ng si Kristo sa kanyang pagsagot. Sabi niya, mga ignorante, hindi ninyo nauunawan ang kapangyarihan ng Diyos dahil hindi rin nyo nauunawan ang salita ng Diyos. At the resurrection, there is no marriage, kundi maging katulad po natin ang mga anghel. Now, kapag sinabi po ng Biblia, magiging katulad po natin ang mga anghel, hindi ibig sabihin po niya magkakaroon po tayo ng pakpak. Ang ibig sabihin po niyan, if the angels do not need to be married, because in heaven, they are worshiping God, glorifying God, ganoon din tayo. Yun ang ibig sabihin po nun. So yan ang theology ng mga Sadduseo. Ang mga Pharisees, medyo may kahawig pero naniniwala po sila sa resurrection. Kaya lang ang problema sa mga Pharisees is this. We believe the whole law is from God. Kaya lang, magdadagdag po kami ng mga ilang tradisyon dito para maging kabahagi o maging angkop sa tinuturo ng kautusan. Halimbawa, sinuturo po ng lumatipan, ipagdiwang po natin ang araw ng pamamahinga. That's what the Bible says. Pero ang ginagawa ng Pariseo is this. Nagdadagdag po sila ng mga ilang katuruan na hindi naman tinuro nila Moises. Halimbawa, sa araw ng pamamahinga, bawal magluto, bawal kumain, bawal lumakad ng mga ilang kilometro, bawal magbitbit nito, bawal magbitbit niyan sa araw ng pamamahinga. Pastor, ano tawag doon? Legalism. Yun ang legalism. Minsan nagagamit po natin ang terminong legalism sa maling paraan. Kapag tayo po ay tinatama ng salita ng Diyos, legalism. O kapag nababasa po ang ating buhay dito po sa Biblia, binubulgar ng Diyos ang ating ang pagkatao, nasasabi natin, legalism. Pero the term legalism simply means you're adding a man-made commandment in the Bible para maligtas ang tao. Here's legalism. Kapag hindi kayo nakasuot ng, sabi na po natin, suit and tie na black, hindi kayo maliligtas. Kung hindi kayo nagpapagupit every week, hindi ka ligtas. Kung hindi ka umiinom ng alkaline water, hindi ka ligtas. That's legalism. Nagdadagdag ka na ng mga ilang utos
for salvation na hindi naman inutos ng Diyos. Pero kapag tayo po ay sinusugatan ng Espiritu Santo with the Word of God, hindi legalism ang tawag doon. Pagmamahal, correction, discipline. Hindi sinasabi ng Biblia, those whom I discipline, legalist kami. Hindi, sabi ng Biblia, those whom I discipline are those whom I love. But the problem with the evil heart is this. Ayaw natin tinatamaan tayo because the truth of the matter is ayaw natin na minamahal tayo. Ang pagmamahal po sa atin is, wag mo kami i-correct, wag mo kami ituwid, wag mo kami tutukan. Ikonsinti mo na lang ang aming maling gawain. Hindi pagmamahal ang tawag doon. Ang iglesia na hindi nagmamahal sa mga kapatiran ay isang iglesia na walang pakialam sa bawat isa. Ang Panginoon na hindi nagdidisiplina ay isang Panginoon na hindi nagmamahal. Kaya ang mga Pariseyong ito ay hindi makalapit kay sa propetang John the Baptist is due to the fact hindi nila matanggap sa kanilang posisyon, sino ba itong taong ito? Tignan mo nga yung damit niyan. Nakatira sa ilang. Pinagsasabihan kami na kami mga ahas, pero hindi sila makasagot. Dahil totoo ang sinasabi ng propeta. Malinis ang kanilang pansuot, pero ang puso at pagkatao po nila ay nabubulok. So God is not concerned about external lang. He also looks at the heart. If the heart is not right, the heart must submit to Christ. Kaya sinabi po ni Juan, the axe has been laid at the root. Ano po ba yung root na tinutukoy po doon? Yung dumi ng ating puso. Minsan na itanong po ng isang kapatiran, Pastor, ang isang bulag po ba pwede magkasala? Absolutely. Paano siya pwede magkasala? Hindi naman siya nakakakita. Ang pagkakasala ay hindi nagmumula lang sa mata, nagmumula po yan dito sa puso. Kahit ang isang bingi pwede magkasala, kahit ang isang bulag pwede magkasala dahil habang tumatakbo yung karumihan ng kanyang puso na umaabot dito sa kanyang pag-iisip, pwede siya magkasala. He may not be lusting after other men or after other women, but if there's pride, a blind man can have pride. A blind man can have hatred. A blind man can lie. Because ang lahat ng kasamaan ay nagmumula sa puso. So ngayon, nilapitan po si Juan ng mga Pariseyong ito, ng mga pari at mga Levita. Ano po ang nangyari nung sinagot po sila ni Juan? Well, hindi po sila tumigil. Basahin po natin ang John chapter 1. Balikan po natin. John chapter 1, beginning at verse 21. Sabi po dito sa Juan 1:21, John 1:21, nagtanong sila, so hindi po sila nakontento. Kung ganoon, sino ka? Ikaw ba si Propeta Elias? Sumagot siya, hindi. Tinanong pa nila si Juan, ikaw ba ang propeta na ipinangakong darating? Hindi rin, sagot ni Juan. Now, look at the three specific questions. Are you the Christ? They're thinking about 2 Samuel chapter 7. Pero sabi po ni John, no, I'm not. Now the second is, are you Elijah? Now that's something you want to ask. Bakit po nila sinabi, are you Elijah? Sa daming propeta sa lumang tipan, there's Elisha, there's Malachi, there's Habakkuk, there's Obadiah, there's Zephaniah, there's Zechariah. Bakit Elijah? Sa lahat ng propeta ng lumang tipan, major or minor prophets, the writing prophets, the non-writing prophets, bakit si Elijah? Ang tinatanong po nila, if you are in fact Elijah. Well, we can say that si Elijah, mga kapatid, has two very, very interesting backgrounds na mapapansin po natin in a bit. Kung bakit po naisip agad ng mga tao na John the Baptist was Elijah. Pero most likely, the reason why they were asking is because of yung nakalagay po dito sa Malakias Kapitulo 4. If you turn with me in the book of Malachi chapter 4, makikita po natin dito in verse 5 ang rason kung bakit po nila tinanong if John the Baptist is Elijah.
Malachi chapter 4, beginning at verses 5 to 6. Tignan niyo po. Makinig kayo bago dumating ang nakakapangalabot na araw ng aking pagpaparusa, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Verse 6, ibabalik niya ang magandang relasyon ng mga magulang at mga anak upang pagdating ko ay hindi ko na isusumpa ang iyong bayan. Or in English, I will send the prophet Elijah to you before the great and dreadful day of the Lord comes. Now, Elijah, mga kapatid, is found in 1st and 2nd Kings. Elijah ay hindi pa ho nakaranas ng kamatayan. There is little information about Elijah when it comes to certain details. Pero ang alam ng po natin about Elijah, nanggaling po siya sa isang lugar na kung tawaging Tishbite. Elijah the Tishbite. He was faster than a horse. Dahil binigyan po siya ng anointing na Panginoon to run faster than a chariot of horses. Hinataw po niya ang mga ilang bagay, tulad po ng tubig. The Bible also teaches us that Elijah was used by God mightily to bring down fire from heaven. At siya rin po ang nagpasara ng kalangitan when it comes to the rain from being poured out for 3.5 years. Ganong katindi si Elijah. Pero, sa kabila ng kanyang matinding ministeryo na ibinigay sa kanya ng Panginoon, meron siyang kahinaan. Jezebel. Hindi siya natatakot sa 850 prophets. Hindi siya natatakot sa mga ilang libong mga armies of pagans that surrounded them. Hindi po siya natatakot kung anong gawin po ng mga false prophets. Pero sa isang bulong ng isang masamang babae, Jezebel, yung ginawa mo sa aking mga propeta, gagawin ko rin sa inyo. And what did the prophet do? Instead of going up to God, he went south and south and south and south. At ninais po niya magpakamatay. That's Elijah. But the question is, why did people think that Elijah was John the Baptist and John the Baptist was Elijah? Well, tignan po natin ang suot ni Elijah. Basahin po natin 2 Kings chapter 1. 2 Kings. 2 Kings chapter 1. At basahin po natin dito in verse 5. 2 Kings chapter 1, beginning at verse 5. Tignan niyo po sinasabi. Nang masabihan na ni Elias ang mga mensahero, bumalik ang mga ito sa hari. Tinanong sila ng hari, bakit kayo bumalik? Sumagot sila, sinalubong po kami ng isang tao at sinabi niya, bumalik kayo sa hari at sabihin ninyo ang sinabi ng Panginoon. Bakit nagpadala ka ng mga tao para magtanong kay Baal-zebub, ang Diyos ng Ekron? Wala na ba ang Diyos sa Israel dahil sa ginawa mo? Hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka. Tinanong sila ng hari, ano ang itsura ng taong sumalubong at nagsabi nito sa inyo? Sumagot sila, nakasuot po siya ng damit na yari sa balahibo ng hayop at nakasinturon na yari sa balat. Sinabi ng hari, si Elias iyon na taga Tisbe. Now here's what's interesting. Elijah the prophet, he also has animal garments. Ano suot po ni John the Baptist? Camel's hair. So imagine Elijah is preaching repentance. John the Baptist is preaching repentance. Now it's one thing to preach, pero it's another thing kung parehas po ang yung suot. So habang binabasa po nila ang ikalawang hari, ito ang suot ni Elijah. Pero sinasabi ng Malakias, darating ang Elijah. And nung mapansin po nila, may isang propeta sa ilang na nangangaral, tapos yung paang damit, talagang hindi natin masisisi ang mga Hudyo. Is this truly Elijah the prophet? Pero anong ibig sabihin po ng ministeryo ni Elijah when binanggit po ng Biblia? Aayusin ni Elijah ang relasyon ng mga ama sa kanilang mga anak upang hindi na sumpain ng Diyos ang kanilang bansa. What does that mean?
It means, ang ministeryo ni Elijah, through preaching of repentance, he will preach restoration and repentance sa mga anak na lumihis sa Diyos ng kanilang mga ama. Well, ano po ba ang ugali ng Israel noong panahon po ng Lumatipan? Kapag ang isang henerasyon ay nagtatapat kay Yahweh, pero napabayaan po nila ang kanilang mga anak at yung susunod na henerasyon, ang magiging bunga po nun, lilihis yung mga ikalawang, ikatlong henerasyon sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Kaya nga, ang sabi po ng Panginoon in the Ten Commandments, I will punish the second, the third, and the fourth generation of children kung gagayahin nila ang paglilingkod ng kanilang mga ninuno. E ano po ba ang pinaglilingkuran ng mga ninuno po nila? Si Baal, si Beelzebub, si Molech, si Ashtoreth, mga pagan and Canaanite gods. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante po ang parental Bible study in our homes. Dahil kung iaasa po natin sa simbahan na ang simbahan po ang magtuturo sa kanila, at hindi ang mga ama at hindi ang mga ina ang magsisikap na ipanalangin at turuan ang mga anak patungkol po kay Yahweh, wala po sila pagkakaiba sa mga generations of children in the Old Testament na lumihis. Kaya mapapansin po natin mga kapatid, nagiging counterproductive. We bring them to school for 8 hours, 12 hours. We don't know who their friends are. Minsan naglilihim pa. We don't know what they talk about. And we expect that when they come home, a 30-minute Bible study will be enough. That is the burden ng maraming magulang. That is the burden. Pero ito ang wisdom ng Diyos. The wisdom is this: if you keep purchasing more and more expensive things, you will have more and more time to try and pay off those expensive things. At maaagaw na oras mo sa kanila. But if there is contentment, if there is sacrifice, if there is wisdom, matututukan sila. Matututukan sila. Pastor, gusto ko yung $600,000 na home na, gusto ko itong Mercedes na to, gusto ko yung Jaguar na yan. Great. You'll only have 1 hour to spend with your family and then the rest of your day, doon ka na naman sa labas. There's no wisdom. The wisdom of God is this, mga kapatid. Kaya nga pinapanalangin po natin, Lord, give us wise fathers, wise husbands, wise wives. Dahil kung ang namumuno sa mga tahanan, walang inatupag kundi kamunduan, mapapahamak ang mga anak, mapapabayaan ang mga asawa. When was the last time we talked about the Bible in the home? When was the last time we opened the Bible with our children and our wives and talked about the Word of God? Pastor, I can't remember pero ang ginagawa namin, lagi kami nanonood ng movie. Great. Ano bunga nun? Yan ang ministeryo ni Elijah. Bring back the children to the God of their fathers. Sino po ba ang God of their fathers? The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Yan ang ginagawa ni John. Sabi niya, repent! Narito na ang kaharian ng Diyos. At ano po ang epekto po nun sa mga tao nung napapakinggan po nila? Dalawa po ang epekto po niyan. Sa mga Pariseo, hindi kami makikinig dyan, may sariling pananaw kami. Kaya ahas ang tawag sa kanila. They know about God, they are religious, hindi sila nagpapabaya sa kanilang mga ceremonial laws, pero ang puso nila malayo sa Diyos. Pero yung epekto ng pangangaral ni John sa mga nagpapakumbaba who see their sinfulness, they run to the river. They run to Jordan River. Magpapabautismo kami. Pero ang tanong po dito,
bakit kailangan bautismohan ni Juan ang mga tao? Di ba ang baptism was really for the Christian church? Hindi pa dumarating si Kristo dito eh. Hindi pa siya pumapasok sa ministeryo po niya, pero nagbabautismo na ho sila eh. What did baptism mean in those days? Well, in the Old Testament, may tinatawag po na ceremonial cleansing. Yan po ay mababasa niyo po in Ezekiel 36. Kapag ang babae po ay, let's say, niregla, o kapag ang isang tao po ay gumaling po sa leprosy, they would be dunked in the river, or they would be sprinkled with water. Ceremonial cleansing ang tawag po doon. Pero sa reliyon ng Judaism, kung ikaw ay isang hintil na hindi patuli, at nais mong paglingkuran si Yahweh, ang aming Yahweh, dahil ikaw ay pagano, hindi pwede tuli lang. Dahil marumi ka we need to baptize you. In other words, nagtatatag sila ng panibagong reliyon for new converts. So what does that have to do with John? Habang nangangaral po si John, kaya siya nagbabautismo po ng tao is because he is about to introduce to them the one true religion, and that is Christ. Kaya nagtatanong yung mga Pariseo, kaya nagtatanong ang mga Levita, kaya nagtatanong ang mga pare, sino ka ba talaga? Are you Elijah? Pero sabi po ni John, I'm not Elijah. Pero sinabi naman ni Kristo, no, John the Baptist is Elijah, not physically, but in power and in spirit. Yung anointing ni Elijah upang manumbalik ang mga anak sa kanilang mga ama in the context of worship, yun din ang ginagawa ni John the Baptist. Pero hindi po natapos diyan. There's a second thing na binanggit po dito. Ikaw ba si Elias? Hindi. Ikaw ba ang ipinakong propeta o ipinangakong propeta? What does that mean? Kung hindi po tayo careful, we might think that kahit sinong propeta na lang yan, Jeremiah, Isaiah, which prophet is he referring to? Kasi sabi, are you the Christ? No. So that's one. Are you Elijah? No. That's two. Are you the prophet? That's three. Sinong propeta ang tinutukoy po nila? Sino yung propeta na kanilang inaabangan? Basahin po natin dito sa Deuteronomy chapter 18. Deuteronomio 18, verse 15. Deuteronomy chapter 18, beginning at verse 15. Deuteronomy 18, verse 15. Look what Moses says under inspiration. Sa halip, magpapadala sa inyo ang Panginoon na iyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko. At kailangan makinig kayo sa Kanya. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to Him. Now, kung ibababa po natin ang basa in verse 18, baba po natin ang basa sa talatang 18. Bring it down to verse 18. Magpapadala ako sa kanila ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo. Ipasasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila. So here, nakikita po natin the reason for the third question. Are you the prophet? What prophet? Yung prophet na binabanggit po ni Moses in Deuteronomy. Well, who is this prophet? He has to be Jewish. Manggagaling po siya from them, sabi eh. Pangalawa, itong propetang ito that is going to be Jewish, we have to listen to him. Well, John the Baptist is not that prophet. Propeta po si John, pero hindi siya yung the prophet of Deuteronomy. Why? Kasi John was not perfect. Well, if he's not perfect, bakit po siya hinaling tulad kay Elijah? Well, let's compare the two. Elijah had animal garment. John the Baptist had animal garment. Elijah, nung siya ay na-discourage at na-depress, he wanted to give up. Nung si John the Baptist ay nakulong,
he doubted Christ. You see the parallel? What is more, mga kapatid, bagamat John the Baptist never created miracles, hindi po siya nagpababa ng apoy, hindi po siya nakalakad sa tubig, hindi po niya tinalo ang mga kabayo na may karwahe. But the Bible teaches us, so sinabi po ni Kristo, sa lahat ng propeta, John the Baptist is the greatest of them all. He never did a miracle. He didn't have any governmental influence or authority, pero he was the greatest prophet. Bakit po? Dahil siya ang huling propeta that would introduce the Christ. Isaiah only talked about Christ, but he never introduced Christ. Zechariah talked about Christ, na may nakasakay sa asno, but he never saw Christ. Jeremiah said magkakaroon ng bagong kasunduan, but he never witnessed it. Pero itong John the Baptist, mga kapatid, he saw Jesus and he baptized the Son of the living God. So sabi po ng greatest prophet, I'm not the Christ. I'm not Elijah. I'm not the prophet. Then if that's the case, sino ho siya? Balikan po natin ang John chapter 1. Who is John? Sabi po dito, in verse 23, sumagot si Juan, ako ang taong binanggit ni Propeta Isaiah nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon. I am the voice of one calling in the wilderness, make straight the path or the way for the Lord. O sa original, sa Hebreo, Yahweh. In Isaiah. Now, recently, pinag-aralan po namin bilang mga kapatiran in class yung book of Isaiah. When you study the book of Isaiah, ito po ay 66 chapters. One of the biggest prophetical books in the Old Testament. At ang Isaiah ay nahahati sa dalawang bahagi. From chapter 1 to 39, ito po ang judgment ng Diyos against Israel and Judah because of their hypocrisy, because of their injustice, because of their idolatry. So ngayon, pinadala po ng Diyos si Isaiah. Kasi ang tanong po in the book of Isaiah is, ito po yung tema nun paano magiging lingkod ang mga maruruming tao sa harapan ni Yahweh? That is the theme of Isaiah. How can filthy people be the servants of Yahweh? E nung makita po ni Isaiah from chapter 1 hanggang 39, they're spiritually dirty. They oppress the weak, they oppress the poor. Dinadaya po nila ang maraming tao, pumapatay sila ng mga tao. Paano mo gagamitin yung bilang mga lingkod? That's chapter 1 to 39 of Isaiah. At sinabi po ni Isaiah in chapter 1 all the way to 39, dahil hindi kayo nagbabago, magpapadala ang Diyos ng kapahamakan sa inyo. Dadalhin niya ang mga Assyrians laban sa inyo. So ano po nangyari? Inalipin po sila ng Assyrian army. So that's chapter 1 to 39. Pero what is chapter 40 to 66 about? Well, we can say chapter 1 to 39 is prophecy anticipated. Pero patay na si Isaiah by the time we get to 39. Historically. Pero nagpahayag pa rin po siya in chapter 40 to 66, 200 years into the future. And he's speaking to people na inalipin ng Assyrian army. He's speaking to people na inalipin ng Babylonian army. And, Pastor, bakit mo sinasabi yan? Dahil yung sinabi po niya dito, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon. Bakit ginamit ni John yan? Why did John use that verse? That's Isaiah chapter 40, verse 3. Bakit niya ginamit yun? Here's the reason why. Dahil ang chapter 1 and 39 is about judgment.
Assyria and Babylon will hold Judah into captivity. Pero ang sabi ni Isaiah in chapter 40, comfort my people. Comfort my people. Hindi ako tapos sa kanila. Ito ang gagawin ko sa kanila para malaman nila that I have not abandoned them. May isang sisigaw sa ilang who will make the straight path. And that means gagawa ang Diyos ng paraan upang iligtas yung mga inalipin. Pero ano yung connection nito kay John the Baptist? Here's the connection. Sa panahon ni Isaiah, gumawa ang Diyos ng paraan upang iligtas mula sa bihag ang mga Israelita. Sino ginamit niya? Cyrus, the Persian king of Isaiah 45. Pero how does that connect with John the Baptist? Itong darating na sinasabi niya na hindi ninyo kilala ay mas dakila sa akin. Mas dakila siya kay Cyrus. Mas dakila siya sa mga ibang hari. Mas dakila siya sa any warrior you can think of. Dahil itong kasunod ko that I am representing ay si Jesus. Kung si Cyrus ang ginamit ng Diyos upang iligtas yung mga tao mula sa bihag ng mga paganong empire, John the Baptist is the voice making a way for Jesus Christ to come upang iligtas yung mga inalipin ni Satanas. Now, ang tawag po kay John, in the English, ako ang boses. Yun ang literally, ako ang boses. Now, this is verse 19 to 28. Ang tawag kay John the Baptist, boses. Pero ano po tawag kay Kristo? Salita. Sino ang mag-i-introduce sa salita na nagkatawang tao? Kailangan may boses. Kailangan may sisigaw. So John the Baptist was the voice. And the voice that he was representing was the revelation of God who was the Word. Si Jesucristo. Kaya pagdating po dito, in verse 24, ang mga nagsugo sa mga taong pumunta kay Juan ay mga Pariseo. Tinanong nila ulit si Juan, bakit ka nagbabautismo kung hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta? Sumagot si Juan, nagbabautismo ako sa tubig. Ngunit may nakatayong kasama ninyo na hindi nyo nakikilala. Siya ang sinasabi kong darating na kasunod ko at ni hindi man lang ako karapat dapat na maging alipin niya. Nangyari ito sa Betania, sa kabila ng ilog ng Jordan kung saan nagbabautismo si John. Pastor, bakit kailangan banggitin pa yung lugar, Betania, or sa English, Bethany? Kasi mapapasin niyo po yan in the book of John eh. And Jesus said this in Capernaum. And Jesus said this when He was going away from Ephraim. When Jesus said this, when Jesus said that, bakit may laging lugar na binabanggit in the Gospel of John? Why Bethany? In chapter 1, why Bethany? Well, ayon po sa istruktura ng Gospel of John, because the Gospel of John has 21 chapters, ito po ay nahahati sa dalawang bahagi. From chapter 1 to chapter 12, ito po yung tinatawag ng mga theologians, the book of signs, which means ito yung mga himala na ginagawa ng Panginoon. From chapter 1 to 12, ito yung mga signs na nagpapatunay, He's the Messiah. Nagpapagaling po siya ng mga bulag, He feeds the 5,000, etc. Pero from chapter 13 all the way through to 21, yan ang tinatawag po nila, the book of glory. Papunta na po siya sa krus hanggang sa kanyang resurrection, hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. So bakit ko po kailangang banggitin yon? Because before you get to the book of glory, the last chapter is chapter 12. In John chapter 1, ang unang binanggit na lugar po dito is Bethany. Pero natapos po ang ministeryo ni Kristo in a public ministry in John 11 and John 12. What does that mean? Nasaan po si Lazarus nung binuhay po ni Jesus siya?
Bethany. So John is saying, the one that's coming after me, he's greater than me. He said that in Bethany. And the ministry will end in Bethany. The last public witness of His miraculous power will be in Bethany, raising someone from the dead. But we can also say, yung pinaka-glorious miracle na ginawa po ni Kristo according to Himself, muli siya nabuhay. He rose again from the dead. So that being said, dahil itong John the Baptist is the voice introducing the Word, how does that relate to us? Ginamit po si John na malakasan, pero hindi niya itinaas ang kanyang sarili. Hindi niya itinuring ang kanyang sarili like this. Diyan tayo mahina. We want to always be up here. Ayaw natin yung nahihigitan tayo. Ayaw natin yung inaano tayo. We always want to be here. But John said, I must decrease. He must increase. John, the greatest prophet, kinulong. Nagalit ang marami tao sa kanya. Kagaya ng mga Pariseo. But he remained small. Pangalawa, alam ni John ang kanyang misyon. Ang misyon ko ay hindi para lang sa aking sarili. Ang misyon ko ay hindi mag-enjoy sa kamunduhan. Ang aking misyon ay maipakilala sa buong mundo kung sino itong salita. Tayo po ba mga kapatid? Tayo po ba ay nagiging boses sa ilang ng kasamaan? Do we share Christ? Maaari, pagbibiro na ibabanggit po natin, mahilig tayo magpatawa, mahilig tayo magkwento ng mga walang kwentang bagay, pero when it comes to the Word of God, nagiging boses ka ba ng Diyos? Do you represent Christ? Well, I go to church. That doesn't mean anything. Do you share Christ? May isang mga ngaral na nagsabi, my pulpit is everywhere. Anong ibig sabihin nun? Binibitbit niya yung pulpito kung saan po siya po. Hindi ho. You can take the Christian out of the pulpit, but you can never take the pulpit out of the Christian kung siya'y puspos ng Espiritu. Because it doesn't have to be in the church, it can be in your home, it can be outside or at work. Make Christ known. Because hell is the destination of people who don't hear it. May darating na paghuhukom. Walang siga sa araw ng paghuhukom. Walang magiging mataas sa araw ng paghuhukom. Yung mga prideful, defensive, egotistical na mga tao sa mundo, wala silang matataguan sa araw ng paghuhukom. Kaya sabi po sa Revelation 21 and 22, especially chapter 20, naglaho ang langit at ang mundo. Naglaho ang mga bundok. At walang mataguan ang mga tao nung sila'y nasa harapan ng isang banal na Diyos. Pero sa mga Kristiyano na nagsisi at sumampalatay kay Kristo, meron tayong matataguan. It's Christ. That's why Paul says, no longer I that lives, but He who lives in me. Christ is my banner. Christ is my shield. Christ is my hope. Hindi natin pwede ipresenta sa araw ng paghuhukom, look at my good works. Look at my attendance. Look at my tithing. Susunugin ng Diyos yun balang araw. What the Father is looking for are those who have Christ. Do you have Christ? Is Christ your hope? Is Christ your Lord? Kapag sinabi Savior, siya ang aking tagapagligtas from my sins.
Pero kapag sinabi mo ang Panginoon is your Lord, Jesus is my Lord, do you know what that means? Hindi na paraan mo. Paraan niya. It's no longer your will, His will. Not your way, His way. Kaya ang tao takot na takot na sabihin, Jesus is my Lord. Gusto lang po nila sabihin, Jesus is my personal Savior. Pero hindi mo pwede mag-cherry pick kung sinong Jesus ang gusto mo. Kaya nga in the Old Testament, ang tupa, kapag yan ay sinusunog, kinakain yung kabuuan. Hindi pa pwede legs lang o paa or yung neck lang. You have to eat the whole lamb. Ganoon din for Christianity. You can't choose a Jesus that saves but not choose the Jesus who is your Lord. You cannot choose the Jesus that gives you heaven but not choose the Jesus that says, deny yourself and take up your cross. What Jesus do we have? Yung Jesus na tinatake advantage natin, maunawa naman ako ng Panginoon Uulitin ko next week. And then the week after, uulitin ko. And then uulitin ko na naman. Kasi maawain ng Panginoon. Well, ibang Jesus ang pinaglilingkuran mo. Hindi yan ang nirepresent po ni John the Baptist. The one that John the Baptist is representing ay hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. The one true holy God. This afternoon, mga kapatid, my prayer and hope is that we did not just come to understand kung sino si Juan, but that yung kilos ng Espiritu Santo sa kanyang buhay to remain humble, to exalt Christ, and to live for Jesus ay makita din ho sa atin. Will you be a voice sa mga tao na nasa kadiliman? Will you be a voice in your home? Will you be a voice for your relatives? Will you be a voice for those at work? Because if they're not hearing the voice of the gospel, mapapahamak sila. He that denies me, I will deny him before my Father and His holy angels. John the Baptist, siya po yung taong sumisigaw sa ilang upang tuwirin ang dadaanan ng Panginoon. As we pray,